Importante po itong topic natin ngayon. Binalita na kanina na itong si Senator Estrada at si Senator Villanueva, si Joel Villanueva, kakasuhan ng plunder ng ombudsman. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ito, importante po itong topic natin ngayon. Kasi alam nyo, may kinaugnayan po itong topic natin patungkol po sa nag-walk out kahapon itong minority sa Senado. Binalita na kanina na itong si Senator Estrada at si Senator Villanueva, si Joel Villanueva, kakasuhan ng plunder ng ombudsman. Kapag mangyari po ito, edi syempre, huhulihin si Senator Estrada at si Senator Villanueva. At yan po ang gusto nila kasi hindi na po makapag-vote itong dalawa during the impeachment trial. Kaya kahapon, ayaw talaga nilang isulong yung teleconference. Kasi masasayang kahit huhulihin nila si Estrada at si Villanueva, makakaboto pa rin sila sa impeachment trial kapag matuloy ang teleconference. Kaya nga, tuloy this coming Monday yung botohan na yun. Ang gusto kasing mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano ay magbotohan na. Alam naman natin na mananalo talaga ang majority, yung kampo ng mga senators ni Duterte. Kasi 13 sila 11 lang. Di ba? Tayo, mga DDS, sang-ayon tayo doon. Kasi si Senator Bato, who is hiding right now from this administration kasi patungkol sa ICC, makapag-vote pa rin itong si Senator Bato. Yan po ang ating gustong mangyari. So, ngayon, ewan ko ba, bakit parang trinabaho na nila para talaga ma-impeach itong si VP Sara. Okay? Kakasuhan nila ang mga senador na naka-align sa mga Duterte para kapag mahuli sila, lalabas sila sa Senado, hindi na sila ka-vote. Okay? Mamaya atin pong pakinggan yung balita na yan. Okay? At heto pa ang matindi. Si Robin Padilla na naman ang target nila ngayon. Ang PNP, CIDG, iparereklamo si Senator Padilla. Iba pa dahil sa pagtulong sa pagtakas ni Senator Bato. Diba? Talagang hanap talaga sila ng paraan para ang mga majority ng mga senators ay huhulihin nila. Diba? Hindi pa kayo marunong lumaban ng patas? Yan kasi ang ipinagtataka ko Diba? Bakit? Kapag mag-impeachment trial, hindi pa man natin napakikinggan ang impeachment ni VP Sara. Di ba? Kailangan pa natin, I think sa June 6 yun bakit nagmamadali kayo na hulihin na itong mga senador na ito para hindi na sila makaparticipate sa impeachment trial? Kasi you don't have the numbers? So anong tawag doon? Di ba? Wala kayong patas na laban kasi wine-weaponize na ninyo ang mga ahensya ng gobyerno. Yan ang katotohanan, wag na tayong magbulahan, di ba? So ngayon ay mag-like muna at mag-share sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dito, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga mainit na talakayan dito sa Don Mar TV. Eto po, panoorin po natin. Senator Estrada, Senator Joel Villanueva, wala na. Huhulihin na nila para mananalo na sila sa impeachment, yung mga SB 11 raw. SB 11, pasaway 11. Hinog na ang kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon yan kay Ombudsman Boying Hinog na raw ang kaso. Tapos na silang sumulat ng script Remulla, tapos ka na? Ako this is just my own opinion. Alam ko naman na pinag-initan lang itong dalawa. Tapos na ang kanilang script kaya hinog na raw. What can you say about that? Plunder ang isasampang reklamo sa dalawang senador dahil sa umunoy pagkakadawit nila sa flood control scandal. May express report si Camille Samonte. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan. It clearly says the body language and the way he speaks, di ba? Na sila po talaga ay gumagawa ng script. Hinog na. Tapos ka na gumawa ng script, ha? Ay nako.
Ang galing mo talaga rin, Mulya. po, maya-maya, yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Tingnan mo na. Hopefully, Thursday. We will file it first thing in the morning, by Thursday. Sa pagdinig noon ng Cebu Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Tingnan mo Jinggoy, na. meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagka... Yan ang ipinagtataka ng taong bayan eh. Bakit ang mga nasangkot na mga senador, bakit naka-align sa mga DDS? Eh, obvious na, di ba? Obvious talaga. Di, mantakin mo, mas una pa nakasuhan itong si Senator Joel at si Senator Estrada kesa dito kay Martin Romualdez at ni Zaldico. Grabe, no? Tapos, ang daming mga buwaya dyan sa House of Representatives. So, walang kinasuhan ni isa. Magkakalahad ng, ng impormasyon at ng ebidensya na kasama dito. Matipid naman ang reaksyon ni Jinggoy sa hakbang ng ombudsman. So be it. I have to consult my lawyers about it. Pero nanindigan siyang wala siyang budget insertions. Oh, ang advice ko sa iyo, Senator Jinggoy, no? Ipaglaban mo kung ano yung prinsipyo mo. Kasi hinahangaan ka ngayon ng taong bayan. Whether ikaw ay kakasuhan, ha? Ikaw ay makulong ulit. Basta ikaw ay sumusunod sa iyong prinsipyo para sa taong bayan, hahanga ang taong bayan sa iyo. Hindi naman tayo, itong buhay natin sa mundong ito, hindi naman ito permanent. Diba? Temporary lang yan. Kaya, sundin mo ang, sa tingin mo, yung konsensya mo, Senator Jinggoy. Okay? Alam namin, ng taong bayan, na ikaw ay pinag-initan lang, pinagtripan lang. Dahil, they want to get the numbers they want. At isa kayo, na, ika nga, sabi ni Senator Amy Marcos, na, tinatakot, kinasuhan. Kasi ayaw nilang bumaliktad sa minority. So, wag kang mag-alala. Harapin mo, Senator Jinggoy. Para sa flood control projects. Politika ba sa tingin ko? Your guess is as good. Basta ang alam ko, wala akong insertion. Wala silang record na ako ay may insertion. Kasi alam ko itong ikinakaso nila kay Joel at ni Jinggoy, matatalo pa rin ito Basta't importante sa kanila, kasuhan lang. Kasi kapag may kaso ka, non-bailable yan, no? Kapag hinihiring pa yung kaso, non-bailable yan. Hindi na sila makaparticipate sa impeachment trial. So, ita-timing nila yan. Ganyan ang laro ng politika. Mga kapal talaga sila. Grabe. Sinubukan namang hingi ng panig ni Villanueva pero hindi siya nagsalita. Bukod naman sa dalawang senador, may gumugulong ding investigasyon ng ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez. Para kay Remulla, Para sa akin, itong kay Romualdez, ano lang to? Pakitang tao lang to Hindi, itong administrasyon na ito, hindi po sila seryoso na kasuhan itong si Martin Romualdez. Ano lang ito parang plastika na kasuhan nila para tumahimik ang galit ng tao. Pero mananalo pa rin ito. Ipapanalo pa rin ito. Alam na natin yan. Ang totoong justice na makakamit natin sa taong bayan kapag mapresidente na si BP Sara, lahat ng magkakasuhan dyan, I think, titino itong ating justice system. Sa ngayon, sa tingin ko, this is just my own opinion, wala na ang justice system natin. Wina-weaponize ng administrasyon. Obvious na obvious. ang grandest case ay laban sa dating House Speaker. Kabilang dyan ang money laundering at ang conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Cheese Escudero na mastermind sa budget insertion sa flood control projects. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Itinanggi na ni Romualdez noon ang mga parata. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada ng mga So, ayan ha. So, wala na talaga silang preno, kakasuhan na talaga nila. Eto pa, Robin Padilla rin. Plano nilang kakasuhan. Pati si Robin Padilla hindi na maka-vote dito sa impeachment trial kapag mahuli siya dito. Kapag huhulihin na siya, arestuhin na siya.
Oh, anong tawag mo doon? Obvious na, di ba? Obvious na talaga lahat. Ito pa, sige. Sasampahan na ng reklamo ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Senator Robin Padilla Oh. at iba pang individual dahil umano yan sa obstruction of justice. Oh, ito yung sabi ko, ubusin nyo na lahat ng majority. Kasuhan nyo na lahat ng majority, tapos ikulong nyo, inarestuhin nyo para kayo na ang mananalo sa impeachment. Isko, Nagtulungan nilang makatakas si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Robert Morico, lumalabas sa investigasyon na hindi lang basta-basta nakisakay si Bato kay Senator Padilla nang umalis sila sa Senado madaling araw noong May 14. Isa raw yung planadong biyahe na maiwasang matiktikan planado raw. Okay, sige. si De La Rosa at makatakas. Meron pa nga raw isa pang sasakyan na bumubuntot noon sa kotse ni Padilla na nagsilbing security escort at backup car sa kanilang biyahe. Magdiriin ng CIDG tuwing may nangingialam sa pag-aresto sa isang criminal. And ito ang nakakasakit pa, no? Alam naman po natin na walang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, so he is free to go. So kung sumakay man si Senator Bato de la Rosa sa sasakyan ni Robin Padilla, walang kasalanan si Robin Padilla. May warrant of arrest ba? Wala. So anong kasalanan ni Senator Robin? Bakit hindi niyo hinuli yung day na nagkaputukan? Kasi wala kayong warrant of arrest. So, he is free to go. Kahit sinong sasakyan ni Senator Bato, walang kasalanan. Ang hirap ng administrasyong ito kasi kahit ano na lang ang ikinakaso, they are so desperate na talaga. Natakot sila na maging presidente si VP Sara kasi alam ng mga media at ang mga taong bayan na kapag si VP Sara ang maging presidente, ubos lahat itong mga nagnakaw sa flood control project. At isa na dyan, hindi makakatakas ang Pangulo natin ngayon. Kasi Bangag, hindi ka makakatakas. Imagine mo ha, pati yung kapatid ng presidente natin, siya na mismo ang nagsasabi niyan na desperado na silang term extension. Wow! Ganyan nakadesperado, tapos di-deny pa mga putay. Ang offender, rumurupok ang sistema ng katarungan sa bansa at nakokompromiso ang kapayapaan. Una nang sinabi ni Padilla na nakisakay lang sa kanya si Bato at hindi naman sila tumakas dahil marami namang pulis sa Senado nung mga oras na yun. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. So marami namang pulis sa oras na yon. Sa akin naman, kahit 1,000 pulis pa yan, walang warrant of arrest. Anong magawa nyo? Wala. Ganun lang kasimple ang argumento. Eto. Ngayon lang ito. Nagpa-press con ngayon si Senator Amy Marcos. Pakinggan nyo ito kasi alam nyo naman, itong si Senator Amy Marcos, maanghang ang mga pananalita tungkol sa kanyang kapatid, tungkol sa administrasyon at kabalastugan ng minority na mga senador. Ito, panoorin natin. Transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa ka rin. Nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating ng May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos, yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15. At nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So, medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to. At sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial... So, meaning to say, itong impeachment trial ni VP Sara, sobrang mataas ito. Kasi sa tingin ko, 4 ng articles of impeachment ito. So, itong kay Corona, isa lang, pero nagtagal ng 3 months. Itong kay VP Sara, ano ito? 1 taon? Ay, nako. Going, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin
kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri-Give, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, Separation. 3 separate, distinct, and independent branches of government that remain That's basic. co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino. Correct. Pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na hinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling, at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang Dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So inaasahan na may pagbabago talaga. Wala na. Ubos ng 1-year ban. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plants, sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na Isa walang pa yan, fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So Correct. yun ang unang namin gustong tutukan, and we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Yan ang hindi inisip ni BBM. Na itong impeachment na ito yung magpapababa sa kanyang trust rating. Mas lalong bababa ito. Kasi, siyempre, yung Senado, ito na yung tututukan, impeachment na. So wala na. Sinong kawawa dito? Taong bayan. Imbis na makapagawa sila ng batas para dito sa ekonomiya nating sobrang bagsak na meron tayong dapat gawin, wala. Hindi naman ito matututukan. Yan ang tatak Marcos legacy. Puros away. Ewan ko sa'yo, BBM. May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao. Na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Yes. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control,
kung saan-saan na nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Correct. Tatanggapin ko sino? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na, matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman